Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to 1 John chapter 5, verse 18 hanggang sa 21. At gaya ng sinabi po natin sa ating prayer, ito po ang pinakahuling sermon ng ating expository series ng Epistle of John, ang 1 John. Ito yung pinakahuling sermon. And Lord be willing, next Sunday ay umpisahan po natin ang 2 John. Maiksi lamang po ang 2 John. And then after that, 3 John at Deo Volente ay umpisahan po natin ang mahirap na pag-aaral ng Jude at saka ng Revelation. So ito po ang ating direksyon ng ating expository series sa ating Vesper service. Okay, 1 John chapter 5, verse 18 hanggang sa 21. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sabi dito, alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Alam natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo ay nasa Kaniya na totoo sa Kaniyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kaniyang salita. Si Apostle John, ang tinaguriang Apostle of Love, ay matandang-matanda na nung sinulat niya ang kaniyang first epistle. Malapit na pong magwakas ang kaniyang buhay at ito na po ang pinakahuling mga salita ng kaniyang unang liham. Sumulat po siya sa kaniyang mga readers na ang tawag po niya sa kanila ay little children in order to assure them na sila po ay merong eternal life at upang magwardyahan po sila laban sa mga spiritual dangers na kumakalat sa kanilang kapanahunan, yung heresy of Gnosticism. And in these final climactic verses, 3 bersikulo po ito mga kapatid, ay nagbibigay po si Apostle John sa atin ng 3 mahahalagang katotohanan. 3 certainties, 3 katiyakan. At ang 3 ito ay ini-introduce po ng phrase na we know, alam po natin. 18, 19, and 20. Ito po yung nag-uumpisa sa phrase na we know, alam natin, nalalaman natin. Una ay ang certainty of preservation, na ang mga mananampalataya ay talagang preserve ng Panginoon at niligtas mula sa paghahari ng kasalanan. Pangalawa, merong certainty of separation. Ang mga believers ay tinawag po ng ating Panginoon upang kakaiba mula sa mundo. Hindi tayo nakikiayon po sa daloy ng mundo. There is really a distinct separation from the dark dominion of the world. And then ang pangatlo, there is the certainty of revelation. Ang mga mananampalataya, ang ating assurance ay nakaangkla po sa divine person ng ating Panginoong Hesukristo. Pero pang-apat, meron pa po tayong pang-apat na punto dahil sa 3 glorious certainties na ito, meron pong mahalagang utos si Apostle John na binigay sa atin sa pinakahuling verse, sa verse 21. Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. So itong 4 na punto na ito ang ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi at naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Dumako na po tayo sa unang punto. The certainty of preservation. A broken life of sin. Categorical po mga kapatid ang sinabi po ni Apostle John patungkol sa atin na mananampalataya. Verse 18, ang sabi po dito, alam natin. So this is really a certainty. Di ba? Alam natin, we know. Alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. This is a very basic knowledge of Christianity. Na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala.
Subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kaniyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Now, what does it mean? It means that hindi na po naghahari ang kasalanan sa atin. This passage is not teaching sinless perfectionism, but this passage is telling us na hindi na po naghahari ang kasalanan sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Hindi na po siya namumuhay sa kasalanan as an unbroken lifestyle. Samantalang totoo na ang tunay na Christian ay nahuhulog sa pagkakasala, pero hindi po siya nananatili doon. Ang tunay na conversion, ang ibig sabihin nito, ay meron talagang pagkalag. There is a decisive break with the dominion of sin. And the direction of the true Christian ay opposite sa direction nung hindi pa siya Christian. Because his direction noong hindi pa siya mananampalataya ay tungo sa kasalanan at sapita ng laman. Pero ngayon iba na ang direksyon. Ang direksyon ay tinalikuran na niya ang kasalanan at hinahabol na niya ang kabanalan kasama ang mga tao ng Diyos. So gaya ng sinabi ko kanina, this passage is not teaching sinless perfection. Dahil alam po natin na patuloy tayong nag-i-struggle sa kasalanan, atin itong ipinapahayag sa Diyos at tayo ay nadadapa at times. Pero hindi na po tayo mapayapa sa kasalanan. Hindi na po natin ito ikinagagalak. There is no pleasure in habitual rebellion because all forms of sin is rebellion in the sight of God. Ang buhay ng isang tunay na mananampalataya is characterized by repentance of any known sin. Kung meron po talagang kasalanan tayong nagawa at kinonvict tayo ng ating Panginoon, ang tunay na Kristiyano ay hindi po nagtatanggol sa kasalanan, kundi pinagsisihan ang kasalanan. Hindi siya kontento sa kasalanan. Ang sabi po ni John Owen patungkol sa katangian ng isang tao na tunay na regenerate, tunay na born again, ang sabi ni John Owen, although believers do sin, yet they do not sin in the manner of unregenerate men. For sin has not dominion over them. When they do fall, they do not lie there. Hindi daw sila mananatili sa kasalanan. There is a principle of life in them that makes them rise up again. So kung ang tunay na Christian ay nagkakasala, hindi siya mananatili sa kasalanan. Meron talagang bagong principle sa kanyang kaloob-looban na mag-uudyok sa kanya na siya ay bumangon muli. Magsisi sa kasalanan at lumapit kay Kristo para sa kanyang saklolo at tulong. Now, this verse highlights the deep truth of divine monergism. Pag sinabing monergism, ito yung pagkilos ng ating Panginoon lamang at wala tayong contribution. But this passage is also teaching us the Spirit-empowered human responsibility in sanctification. Sa justification sa ating kaligtasan, monergism po yun. Pagkilos po yun ng ating Panginoon. Wala po tayong contribution sa ating justification, pero sa ating sanctification, meron tayong Spirit-empowered human responsibility na tayo ay mamuhay ng may kabanalan sa kanyang harapan. Actually, kung basahin po natin ang ating teksto, meron pong dalawang variant reading. Ang verse 19 and 20. Meron pong tinatawag na auton reading. Ang sinabi po ng ating Tagalog translation, alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ang variety pala na ginamit ng ating Tagalog translation ay hiauton reading na nag-e-emphasize ng believer's responsibility. Kasi meron kasing ibang variant, at ito po yung ginamit ng English Standard Version, yung auton reading, Greek language ang pinag-uusapan po natin. Ang highlight po nito ay ang protection ng ating Panginoon, ang pagkilos ng ating Panginoon mismo.
Christ protects us. Siya yung ipinanganak ng Diyos. Jesus Christ is born of God. Ito yung auton reading. Jesus Christ is born of God. Tumutukoy ito sa Kanya. Siya ang ating ultimate security. Siya ang nag-iingat po sa atin at siya po ang nag-i-intercede. He is the great high priest na aktibo na nag-iingat sa kanyang mga tupa. The evil one cannot touch us in a way that leads to eternal destruction. Hindi tayo maaring galawin ng dyablo na hahantong po sa walang hanggang kapahamakan. Meron din pong hiauton reading, and I believe this is the translation na ginamit po ng ating Tagalog. Actually, we accept both. Sa auton reading, si Christ ang pinag-uusapan, siya po ang magpipreserve sa atin. Pero sa hiauton reading, ang responsibility ng mananampalataya ang na-highlight. And the Bible teaches both. Wala pong contradiction. That is why we accept both varieties in our Bible translations. We keep ourselves. Iniingatan din natin ang ating sarili. Christ's preservation is mediated through the means of grace. Kaya tayo ay nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, nagka-quiet time, nagdi-devotion, merong means of grace, fellowship, baptism, Lord's Supper. Aktibo po natin na ini-implement itong mga sangkap ng biyaya na ito. Ang kanyang salita, ang prayer, ang fellowship. And this is what Philippians chapter 2 verse 12 and 13 is telling us, that we work out our salvation. Meron tayong responsibility. We work out our salvation with fear and trembling. That's our human responsibility. Pero ang divine responsibility, for it is God who works in you to will and to do according to His good pleasure. Now, paano ba natin i-illustrate ang pagkakaiba ng justification, which is monergistic? Pag sinabing monergistic nga, ano yon? Wala tayong contribution, kahit katiting sa ating justification, sa ating kaligtasan. At saka ang sanctification na synergistic, ibig sabihin, meron tayong spirit-empowered human responsibility. Now, ano bang illustration nito? Imagine na ikaw ay ni-rescue ng isang lifeboat or life ship mula sa barko na sinakyan mo na lumubog. Well, hindi ikaw ang nagligtas sa sarili mo, malulunod ka na nga eh. Pero merong nag-rescue sa'yo, ang kapitan ng barko, ang nag-rescue sa'yo. Pinasakay ka sa barko na safe, under the command of the captain of that ship. Hindi ikaw ang nagligtas sa sarili mo, pero nung ikaw ay nakapasok na sa lifeboat, binigyan ka ng sagwan ng kapitan. At sinasabi po ng sagwan, okay, safe ka na nandirito sa loob ng lifeboat. Now, kasama ng ibang mga na-rescue, sige magsagwan kayo para tayo ay makakarating sa ating patutunguhan. Ang pagsasagwan mo, mga kapatid, ay hindi yan ang nagliligtas sa iyo. Ligtas ka na. Ligtas ka na. Mula sa pagkalunod, mula sa barko na lumubog, ligtas ka na. Wala kang contribution sa kaligtasan mo. Niligtas ka ng kapitan. Niligtas ka ng kapitan at pinasakay ka sa lifeboat. Justification po yon. Monergism. Wala kang contribution. Pero ngayon na nasa loob ka ng lifeboat, binigyan ka ng sagwan, kasama ang iba pang mga ni-rescue at kayo ay magsasagwan para makakarating kayo sa safe na pantalan or safe na dalampasigan. Again, ang pagsagwan mo sa barko ay hindi yan ang nagliligtas sa iyo. Your rowing does not keep you on the lifeboat. Ang pagsagwan mo, hindi yan ang factor kung bakit nananatili ka sa lifeboat. Nakakasagwan ka dahil nandyan ka sa lifeboat. So ang pagsasagwan mo, yun yung means na ikaw ay makapag-participate sa paglalakbay, sa journey, hanggang sa makarating kayo sa destination. At ikaw ay nagpapatunay na ikaw nga ay ligtas. Nandun ka sa lifeboat. You see the perfect harmony of justification and sanctification? Kaninong work ang justification? Work ng ating Panginoong Hesukristo. Work ito ng kapitan ng lifeboat na ikaw ay niligtas, ni-rescue, pinasakay sa lifeboat. But once na nasa loob ka na ng lifeboat,
Ikaw ay magsasagwan kasama ng ibang mga ni-rescue. Sanctification yun. You work out your salvation. Hindi po ang pagsasagwan mo ang nagliligtas sa iyo. Hindi rin yan ang nagpapanatili sa iyo sa loob ng lifeboat. Pero ang pagsasagwan mo ay isang patunay na ikaw ay naligtas na nga mula sa pagkalunod. Kaya ikaw ay nasa loob ng lifeboat at ngayon ay nagsasagwan. So yung aktibo mong pagsasagwan sa sa sagwan, ito po ang sanctification. It is Christ who keeps you. The boat keeps you. The captain keeps you there. But you have participation in the sagwan process upang makarating kayo sa destination. And we have participation in our spiritual growth. It is God who enables us sa pagsasagwan, but at the same time, tayo din po ay mag-exert ng effort. Yung mga naligtas mula sa barko na lubog at nandun na sila sa lifeboat at nagsasagwan, hindi po sila nagre-relax. Meron po talagang effort. So yun po ang unang punto. Pangalawang punto, the certainty of separation. Ang sabi po ng verse 19, alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. So meron pong contrast dito. Tayo na nasa Diyos at ang buong sanlibutan na nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ang ating identity ay hindi na tayo kabilang sa mundo na pinaghaharian ng masama. Ang ating identity is that tayo ay sa Diyos. That's our identity. This knowledge is a gift of the Holy Spirit. At paano natin nalalaman na tayo ay sa Diyos? Meron bang palatandaan? Meron bang clue? Well, unang-una meron. Objective truth. Ito yung katotohanan ng salita ng Diyos objectively, the objective message of the gospel, ang ating election, ang ating calling, ang ating justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ito po yung objective truth na ating natatanggap mula sa salita ng Diyos. Pero meron din pong subjective evidence. Merong clue. Maliban sa objective truth na doon tayo kumakapit, meron pong subjective evidence. Palatandaan na ikaw nga ay tunay na converted. Ano ba ito? You are practicing righteousness, ayon pa ni Apostle John. You are loving the brethren. That's one of the indications. You are overcoming the world. And that simply is the fruit of the Holy Spirit. But then, meron ding internal witness. So, ang una is objective truth. Pangalawa, merong subjective evidence. At pangatlo, merong internal witness of the Holy Spirit. Gaya ng sinabi ni Pablo sa Romans 8:16, the Holy Spirit bears witness with our spirit that we are children of God. Ang condition po ng world is that ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ang Greek word nito ay nagka-convey ng isang katotohanan na hindi po natin maaaring i-compromise. The world, ito ay tumutukoy sa fallen human society. Anti-God ang worldview ng lipunan, mga kapatid. And they are the majority actually. Ang mundo ay hindi lang naimpluwensyahan ng dyablo, kundi ang buong mundo ay alipin po ng dyablo. Na-paralyzed po ng dyablo, hawak po ni Satanas na tinatawag na God of this world. Please turn to 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ito ang title ni Satanas or description ni Pablo kay Satanas. Sabi po dito, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Now, it tells us that the world lies in the power of the evil one. And this means the world systems, ang mga filosofiya ng mundong ito, values, ang mga idols ng mundong ito, the idols of wealth and pleasure, sila po ay naka-align sa kalooban ng kadiliman. Now, ang contrast po ay napaka-striking.
Sabi po ni Apostle John, we are in the light. The world is under darkness, but we are from God. We are in the light. The world lies in the evil one. At ano ba ang implication ng katotohanan ito ayon pa kay John? Ang implication is this. Meron dapat malinaw na distinction. Merong malinaw na distinction ang mga tao ng Diyos at tao ng sanlibutan. This stark reality does not breed self-righteousness, but it breeds humility. Kababaang loob, we are from God only by His sovereign grace. So wala po tayong maipagmamayabang. Isa pang itinuturo po ng katotohanan na ito is there should be separation. While we live in the world, we must not be of the world. We must guard our hearts and choices from its controlling influence. And then, pangatlo, meron dapat urgency. Hindi tayo maging mabagal sa ating tugon. Dapat urgent. The lost are not merely misguided, mga kapatid, but they are in the power of the evil one. We have to rescue them. And that is why your church is really taking the proactive measure in proclaiming the gospel to the lost. Dahil alam po natin na sa pamamagitan lamang ng gospel, sila po ay maligtas. Pangatlo, punto mga kapatid, the certainty of revelation. The true God and eternal life. Verse 20, please turn there ng ating teksto sa 1 John chapter 5. Ang sabi dito, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo ay nasa Kanya na totoo, sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Nakikita po natin dito ang pangangailangan po natin sa banal na Espiritu upang maunawaan natin ang Kanyang salita. We see here the necessity of divine illumination. Sabi ni John, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa. Ano ang ibinigay ng banal na Espiritu sa atin? Ang pagkaunawa. Ito ang ibinigay ng anak ng Diyos sa atin, pagkaunawa. Para saan? Upang ating makilala siya na totoo. Hindi mo pala makikilala si Kristo kung hindi binuksan ng banal na Espiritu ang isipan mo. Bago tayo naging mananampalataya, bago tayo lumapit sa ating Panginoong Hesukristo at tumugon sa pagkilos ng banal na Espiritu, tayo po ay bulag. Bulag, hindi talaga natin naunawaan ang Ebanghelyo. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang sabi po dito, 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya ito iyon nauunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kung walang pagkilos ng Espiritu, hindi talaga natin maunawaan ang mensahe ng Ebanghelyo. It is the Holy Spirit that quickens our dead hearts. Ang banal na Espiritu po ang nagbigay sa atin ng kakayanan na kilalanin natin ang Diyos or makilala natin ang Diyos. Ito po yung bagong kapanganakan in action. The supernatural illumination that enables saving knowledge. Ano pa ang nakikita natin sa verse 20? Pangalawang bahagi, nakikita natin ang ating pakikiisa kay Kristo. Ang sabi po ng pangalawang bahagi ng verse 20, at tayo'y nasa Kanya na totoo, sa Kanyang anak na si Jesucristo. Meron lamang tayong union with the Father kung tayo ay united to the Son. Our union with the Father is through our union with the Son. Ang tawag po nito ay mystical, organic, and transformative reality. Sapagkat tayo ay na kay Kristo, ang ibig pong sabihin nito, ang kabanalan ni Kristo ay ating ipinapamuhay. Because we are in Christ. This is a mystical, organic, formative reality. Dahil tayo ay na kay Kristo, we share in His righteousness, we share in His life, and in His glory. And this is the ground of our assurance. At tingnan po natin ang climax, mga kapatid, sa verse 20, which is a declaration of the
deity or divinity of Christ. Si Kristo ang pinag-uusapan dito. Ang sabi po dito, ito ang tunay na Diyos. Ano ang tawag ni John kay Jesus Christ? Tunay na Diyos. O sa mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, diyan, mag-iisip-isip kayo. Dahil si John na mismo ang nagsasabing, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Si Kristo ang tunay na Diyos. Siya din ang buhay na walang hanggan. So this is really talking about the divinity of Christ. This is one of the clearest, the most powerful affirmations of the deity or divinity of Christ in the scriptures. Dineclare ni Apostle John that Jesus is not merely a revealer of God, but He is God Himself. Si Kristo ay Diyos mismo. And because He is the true God, ang kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon ay perfect, kumpleto po na kaligtasan. And because Jesus Christ is eternal life, ang kaligtasan po natin ay everlastingly secure. Ayon pa kay Charles Spurgeon, mga kapatid, assurance is not to be obtained by a life of sin, but it comes from this, that Christ has delivered us from the power of sin, and we are now following Him in newness of life. The security of the believer is not in his hold of Christ, but in Christ's hold of Him. Hindi naman po ang pagkapit po natin kay Kristo ang nagbibigay sa atin ng security. Ang pagkapit po ni Kristo sa atin ang nagbibigay ng ating katiyakan. And that leads us to the fourth and final point, the essential, the tender command of the Apostle John para sa kanyang mga sinulatan. Ang sinabi po ng verse 21, mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Well, logical culmination po ito dahil, di ba, in-unveil ni Apostle John sa verse 20 ang kaluwalhatian ng tunay na Diyos. His deliverance from the evil one, na tayo ay hindi na alipin pa ni Satanas. At binigkas po ni Apostle John sa mga naunang bersikulo ang preservation ng mga kaluluwa or ng mga mananampalataya kay Kristo. And therefore, John issues the only logical and necessary command. Diba? Pinakilala ng tunay na Diyos. And therefore, ano yung kasunod na command? Keep yourself away from idol. So this is a logical command. And this is a necessary command. Dahil in-expose po ni Apostle John ang mga false gods. And naturally, ang kasunod na utos is, my little children, keep yourselves from idol. Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang idol, mga kapatid, ay hindi lang yan mga estatwa, because idols can be functional gods of the heart. Ano ba ang mga functional gods ng ating puso? Career, ginagawa nating Diyos. Comfort, reputation, money, relationship, power, or even a pursuit of earthly ministry na gusto mong magpastor. Pero hindi si Kristo ang bida ng pagpapastor ng isang tao, kundi ang kanyang idol, ang kanyang sarili ang ibinibida. Hindi ang ating Panginoong Hesukristo. That is also an idol. That is idolatry. Ito yung functional gods ng mga tao, career, comfort, reputation, money, relationship, power, or even ang titulo na maging pastor na ipinagmamayabang po at hindi talaga para sa ating Panginoon. Huwag nawang mangyari yan sa mga pastors na matapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Well, keep yourselves away from idol. Ang ibig pong sabihin po, vigilant tayo dapat. It implies a conscious, active, and continuous effort on the part of the believer na tayo ay lumayo mula sa mga Diyos-Diyosan. It is a sin not to be negotiated with. Hindi tayo dapat makipag-negotiate sa kasalanan ng idolatry. It is a sin not to be negotiated with, but to be fled from. Kailangan nating tumakbo mula sa kasalanan. 1 Corinthians chapter 10 verse 14. 1 Corinthians 10:14, ang sabi po dito, kaya mga minamahal ko, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan.
At sa ating paglayo mula sa Diyos-Diyosan, hinahabol po natin si Kristo or pinupursue natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 22, please turn there. Pinalaya na tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan pero meron tayong hinahabol. Sabi dito, ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. So we run from idols by running to Christ. Can you imagine ikaw ay sumasakay ng isang eroplano o barko at ikaw ang piloto. So kahit nagkaka-fog ang paligid, dahil ikaw ay sanay na sa paglalakbay, dahil meron kang kompas, meron kang mapa, pero dahil matagal ka na sa paglilingkod sa Panginoon, alam mo rin kung ano ang makakapagsira sa kompas. Ang mabilis makapanira ng kompas ay kahit anumang maliit na needle or magnetic object na magiging malapit sa gadget na yon, sa compass na yon. Di ba? Ang compass, iniiwasan talaga na magkaroon ng contact sa iba pang mga metallic objects dahil kung magiging malapit ang metallic object sa pinaka-heart ng compass, masisira po ang compass, hindi na po magfa-function. So dapat talagang ilayo ang mga metallic objects. Maaring harmless sa paningin, itong mga metallic objects na ito maaring harmless, pero dahil siya ay malapit po sa compass, nababago kasi ang compass ay nasisira, hindi na nagsasabi ng totoo. So itong kasalanan, itong idolatry, parang harmless, but its proximity to the heart's guidance system ay delikado po ito. Nagiging fatal po ito para sa ating kaluluwa. And the pilot's final command, bago po siya mag-start sa kanyang paglalakbay is, tanggalin po ang lahat ng magnetic interference. Tanggalin po lahat. This is John's final command dito sa verse 21. The same principle. In your journey to glory, ayon pa kay Apostle John, little children, keep yourselves from idol. Now, itong final na mga salita ni Apostle John, at salamat sa Panginoon dahil sinustain po niya tayo, natapos na po ang expository series ng 1 John sa loob ng 4 na buwan marahil. I think 4 na buwan. Let's rest in the fact that our salvation is secured by Christ. He is the true God. Ang ating perseverance ay hindi po nakadepende sa ating sariling kalakasan na pabago-bago. Ang ating kaligtasan ay nakadepende sa preserving power ng ating Panginoong Hesukristo. So tayo po ay mag-rest with certainty, pero tayo din ay mag-respond with allegiance. Ay dapat tayong maging loyal sa ating Panginoon. Respond by rooting out all rivals in your heart and living with singular devotion to Him alone. Nawa po tayo, gaya ng iba, na buhat sa Diyos or ipinanganak ng Diyos. Nawa tayo ay takbuhan po natin, papalayo ang mga false gods. At tayo ay kumapit sa buhay at tunay na Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, kung hanggang ngayon ikaw ay nagtitiwala sa sarili mong kabutihan at kalakasan para sa acceptance mo before God, know for sure that you will really fail, because saving grace is granted only to those who humble themselves up, call upon the name of the Lord, aminin na sila ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ikaw ay nanampalataya lamang sa ginawa ng ating Panginoon, ang kanyang dugo at katuwiran. And if you do, my dear brother or sister, you will really be victorious. The prince of this world can no longer harm you. So, kaibigan, if you want your life to be preserved, I'm talking about spiritual life, come to Jesus Christ right now. Magsisi sa kasalanan at manampalataya kay Kristo lamang
bilang tanging Diyos at tagapagligtas. Gawin mo na ito ngayon, kaibigan. Baka bukas ay huli ng lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, salamat po sa mensahe ng inyong salita at salamat sa sustenance ninyo sa buhay at katawan ng inyong lingkod. At nawa, o aming Diyos, ay baunin namin ang message na ito whole week na kami ay magiging maingat sa aming paglakad sa inyong harapan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.